Movie Recap Tagalog here. Ang pamilyang Mitaray ay mayaman at matagal nang nagpapatakbo ng isang ospital sa loob ng maraming henerasyon. Isang araw, nasunog ang kanilang bahay. Pagkalipas ng 13 taon, si Anzu Murata, mula sa isang housekeeper agency, ay na-hire ni Makiko Mitaray, ang pangalawang asawa ni Osamu Mitaray. Nagsimulang magtrabaho si Anzu Murata bilang kasambahay sa tahanan ng mga Mitaray. Ngunit mayroong siyang lihim na layunin kung bakit siya nagtrabaho roon. Nag-umpisa ang kwento sa isang malamig na gabi sa Japan, nalulumong pinanood ni Anzu Murata ang kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang kanyang ina, si Satsuki Midorai, sa matinding dalamhati at sinisi ang sarili sa nangyari. Umiiyak siya, paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Anzu, na nakatayo lamang ng may lungkot sa mukha, katabi ng kanyang nagdadalamhating ama, si Osamu Midorai, direktor ng lokal na ospital. Bulong-bulungan ng mga tao na iniwan daw ni Satsuki ang kalan na nakasindi, dahilan para kumalat ang apoy mula kusina hanggang sa buong bahay. Sa gitna ng mga usisero, napansin ni Anzu ang matalik na kaibigan ng kanyang ina, si Makiko, na nakamasid sa sunog na may ngiti sa labi, isang bagay na agad nagdulot ng hinala kay Anzu. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente, hiniwalayan ni Osamu si Satsuki, at kalaunan ay pinakasalan si Makiko. Lumipas ang 13 taon. Si Anzu, kasama ang kanyang kapatid na si Yuzu, ay nag-aalaga sa kanilang inang si Satsuki, na ngayon nasa ospital matapos ma-diagnose ng generalized amnesia. Buong loob ni Anzu na alamin ang tunay na dahilan ng sunog na sumira sa kanilang tahanan noon. Gumawa siya ng isang matapang na pasya, babalik siya sa Midorai House, ngunit sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Gamit ang pangalang Yamauchi Shizuka, nagpanggap siyang bagong katulong sa bahay, panatag na hindi siya makikilala sapagkat iniwan na sila noon nina Osamu at Makiko matapos ang kanilang kasal. Sa ngayon, isa ng kilalang social influencer si Makiko, madalas lumalabas sa malalaking artikulo at balita. Sa unang araw niya bilang si Shizuka, ipinakilala niya ang sarili sa may gate. Agad siyang ipinatawag ni Makiko sa loob. Ayaw nitong malaman ng mga kapitbahay na kumuha siya ng kasambahay. Pinanatag siya ni Shizuka na walang makakaalam. Pagkatapos noon, inutusan siya ni Makiko na linisin ng mabuti ang sala at ang buong unang palapag. Nang makita ni Shizuka ang sala, napansin niyang napakakalat nito, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Buong kanyang determinasyon na alamin ang katotohanan, kaya handa siyang gawin ang lahat. Gayunpaman, binalaan siya ni Makiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa ikalawang palapag at sa hagdanan, at mariing sinabi na huwag siyang susubok na pumunta roon. Ipinahayag din ni Makiko na sinusubok lamang ang kakayahan ni Shizuka sa araw na yon, at saka siya iniwang mag-isa upang asikasuhin ang bahay, habang siya naman ay nagtungo sa ospital. Doon, nakipagkita siya sa kanyang asawang si Osamu, na abalang-abala at madalas na natutulog na lamang sa kanyang opisina. Kasabay nito, patuloy pa rin si Makiko sa kanyang nakasanayang gawain sa ospital, kabilang na ang ilang photoshoot para sa kanya. Habang naglilinis ng bahay, nakakita si Shizuka ng isang hairpin sa sahig. Nang suriin niya ito ng mabuti, napansin niyang nakaukit ang pangalan ng kanyang ina. Marahan niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Kinagabihan, nang makabalik si Makiko, agad nitong ininspeksyon ang ginawa ni Shizuka upang tiyakin kung maayos ba ang kanyang paglilinis. Namangha si Makiko sa kasipagan at pagiging maingat ni Shizuka, kaya't agad niyang napagpasyahang kunin ito bilang kasambahay. Ngunit bago makaalis si Shizuka, bigla siyang pinigilan ni Makiko. Kinabahan si Shizuka, iniisip na baka natuklasan na nito ang tungkol sa hairpin. Ngunit sa kanyang ginhawa, ibinalik lamang ni Makiko ang ilang gamit na naiwan niya kanina. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Shizuka. Pagkatapos, nagtungo siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina, si Satsuki, kasama ng nakababatang kapatid na si Yuzu. Habang nasa ospital, ipinakita ni Shizuka ang hairpin kay Satsuki, umaasang muling magbabalik ang alaala nito. Saglit na natigilan si Satsuki, nakilala niya ang hairpin bilang isa sa kanyang mga paboritong alahas noon. Ngunit agad din siyang napahiya dahil hindi pa rin niya maalala ang kanyang sariling anak. Naramdaman ni Shizuka ang pait at lungkot, ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Naniniwala siyang kapag mas marami pang pamilyar na bagay ang maipapakita kay Satsuki, maaari nitong muling maalala ang kanilang mga anak. Pagbalik nila ni Yuzu sa bahay, ginugol ni Shizuka ang gabi sa pagsisiyasat sa social media account ni Makiko. Tumutok siya sa isang litrato, at sa likuran nito, napansin niya ang isang aparador. Sa loob nito, kapansin-pansin ang isang kardigan. Pamilyar na pamilyar ito sa kanya, at naisip niyang baka ito ay pagmamay-ari rin ng kanyang ina. Kinaumagahan, matapos tapusin ang kanyang mga gawain, nagtanong si Shizuka kay Makiko kung maaari rin ba niyang linisin ang hagdanan at ang ikalawang palapag. Muling pinaalala ni Makiko na mahigpit na ipinagbabawal iyon. Lalong lumalim ang hinala ni Shizuka na may itinatago si Makiko sa lugar na iyon. Maya-maya, inutusan siya ni Makiko na ipunin ang lahat ng basura at ilagay sa mga sako para sa recycling dahil may van na darating upang kunin ito. Habang ginagawa ito, napadpad si Shizuka sa imbakan at doon niya nakita ang isang peres ng mataas na takong. Kaagad niya itong nakilala, pag-ari iyon ng kanyang inang si Satsuki. Naalala niya kung paano unang sinubukang suyuin ni Makiko ang kanyang ina, hanggang sa tuluyan itong maging matalik na kaibigan. Mula noon, unti-unting ginaya ni Makiko ang kilos at paraan ng pagsasalita ni Satsuki. Sa pagkakatuklas na ito, mabilis na tinapos ni Shizuka ang kanyang gawain at umalis. Nagpunta siya sa ospital at kinausap ang isang doktor, na nagsabing lumalala araw-araw ang kondisyon ng kanyang ina. Nag-aalala, nagmamadali siyang pumunta kay Satsuki.
Doon, ipinakita niya ang pares ng sapatos na kanyang natagpuan sa imbakan ni Makiko. Biglang nagliwanag ang mukha ni Satsuki, agad niya itong nakilala bilang kanyang paboritong sapatos na iningatan at minahal noon. Hindi maitago ang tuwa niya nang muling makita ang mga ito dahil inakala niyang matagal na itong nawala. Ang masiglang reaksyon ng kanyang ina ay nagbigay kay Shizuka ng panibagong pag-asa na balang araw, maaalala ni Satsuki hindi lamang ang mga bagay, kundi pati ang kanyang mga anak. Pagbalik nila ni Yuzu sa bahay at habang naghahapunan, napuri ni Yuzu ang luto ni Shizuka, sinabing walang ibang makapagluluto ng kasing sarap nito. Nagbigay ito ng ideya kay Shizuka, kung mapapahanga niya si Makiko sa kanyang pagluluto, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa ikalawang palapag. Kinabukasan, naghanda siya ng isang magarbo at kahanga-hangang pagkain para kay Makiko. Sa unang tikim pa lamang, lubhang namangha si Makiko. Pinuri niya ang husay ni Shizuka sa pagluluto, na tila hindi kapani-paniwalang magawa ng isang batang katulad niya. Ipinaliwanag ni Shizuka na natuto siyang magluto mula pagkabata, dahil bilang isang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanila, walang gaanong oras si Satsuki para pagsabayin ang trabaho at gawaing bahay. Sa kwento ni Shizuka, tila nadama ni Makiko ang kanyang sinseridad at bahagyang ibinahagi rin nito ang ilan sa sariling pinagdaanan. Ibinunyag ni Makiko na minsan na rin siyang naging isang single mother, at noong panahong iyon ay wala siyang gaanong alam sa pagluluto. Mayroon siyang 2 anak na lalaki, ang panganay na si Kichi Midorai, na nagtatrabaho sa isang malaking trading company sa ibang bansa, at ang bunso na si Shinji Mitarai, isang pre-med student. Binanggit din niya na bagamat may kaunting trabaho siya bilang modelo, ang kanyang pangunahing hanap buhay ay sa ospital kung saan din nagtatrabaho ang kanyang asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis si Makiko upang pumasok sa trabaho. Inakala ni Shizuka na wala na ito sa bahay, kaya't nagpasya siyang galugarin ang ikalawang palapag. Nakakita siya ng isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto, at nang pumasok siya, tumambad sa kanya ang magulong silid na puno ng mga medical na aklat at isang gaming PC. Pinagpalagay niyang iyon ay silid ni Shinji. Ngunit bigla na lamang may pumasok mula sa kanyang likuran at pasigaw siyang pinaalis. Natakot si Shizuka sa kakaibang kilos ng taong iyon. Mabilis siyang nagpakilala at humingi ng paumanhin, ngunit mariin pa rin siyang pinapaalis ng lalaki, kasabay ng pagmumura nito laban sa kanyang ina dahil kumuha raw ito ng bagong kasambahay. Sa sobrang takot, agad na lumabas ng bahay si Shizuka. Nagpunta siya sa kanyang kaibigang si Claire, ang tumulong sa kanya na gamitin ang pangalang Shizuka. Alam na ni Claire ang sitwasyon at handang tumulong. Ikinwento ni Shizuka ang lalaking kanyang nakasalubong at hiniling na tulungan siyang maghanap ng impormasyon tungkol dito. Dahil eksperto sa computer si Claire, mabilis niyang naasikaso ang gawain. Magkasama nilang sinuri ang mga social media account ni Makiko at napansin nilang tinatakpan nito ang mga mukha ng kanyang mga anak gamit ang face emojis. Batay sa kanilang natuklasan, napagdesisyonan nilang malamang na si Shinji ang lalaking nakita ni Shizuka dahil sa mga librong medikal na nasa kwarto. Naisip ni Shizuka na maaaring may sama ng loob si Shinji kay Makiko, kaya't umaasa siyang kung mas makikilala niya ito, maaari itong maging susi para makapasok siya sa ikalawang palapag. Kinaumagahan, nagising si Shizuka na may kaba, nag-aalala na baka nalaman na ni Makiko ang ginawa niyang pagpasok sa ikalawang palapag. Ngunit nang masalubong niya ito at mainit siyang binati, nawala ang kanyang pangamba. Umalis si Makiko para sa trabaho at iniwan si Shizuka upang maghanda ng isang tray ng pritong manok. Inakyat niya ito at kumatok sa pintuan. Bigla na lamang pinagsasara ng lalaki ang pinto, kaya't mabilis na nagpasalamat si Shizuka na hindi siya isinumbong kay Makiko tungkol sa nangyari kahapon. Iniwan niya ang tray ng pagkain sa labas ng pintuan at bumaba. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto at kinuha ng lalaki ang tray. Nagustuhan niya ang manok at agad naubos ang lahat. Nang makita ni Shizuka ang tray na wala ng laman, nakaramdam siya ng tagumpay, iniisip na baka sa pamamagitan nito ay unti-unti niyang makuha ang tiwala ng lalaki. Dahil sa kanyang kuryosidad, nagsimulang magtanong si Shizuka mula sa labas ng pintuan, tungkol sa mga video game at sa pambansang paligsahan ng soccer, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Medyo nang hinaan ng loob si Shizuka, kaya't binago niya ang usapan at nagsimulang magtanong tungkol sa mga star signs. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sumagot ang lalaki. Naalala ni Shizuka na ang kaalaman tungkol sa mga bituin ay dating kay Kichi noong kabataan niya dahil madalas itong magbahagi ng ganoong impormasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kaharap niya ay hindi si Shinji, kundi si Kichi. Naalala niya rin kung paano itinago ng kanilang ina ang tungkol kay Kichi dahil natatakot itong masira ang kanilang imahe. Kaya't ang laging binabanggit lamang nito ay si Kichi na diumano'y nagtatrabaho sa isang trading company sa ibang bansa. Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Shizuka, nagsimulang maghinala si Kichi at sinubukang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Ngunit wala itong natagpuang litrato o detalye tungkol sa kanya. Kinagabihan, iniwan ni Makiko ang pagkain ni Kichi sa harap ng kanyang silid, nag-aalala na hindi ito kumakain ng maayos at maaaring magkasakit kung magpapatuloy iyon. Kinabukasan, naghanda muli si Shizuka ng pagkain at nagtungo sa silid ni Kichi. Nang kumatok siya, binuksan ni Kichi ang pinto at tinanggap ang pagkain. Nang bumalik si Shizuka upang kunin ang tray, bigla siyang hinawakan ni Kichi sa damit upang pigilan siyang umalis at taos-pusong nagpasalamat dito. Nabigla si Shizuka, ngunit ngumiti siya at sinabing maaari na siyang ituring na kaibigan at maaari itong magbahagi ng kahit anong nais sa kanya.
Kinagabihan, nasa bahay siya ni Claire nang ibahagi nito ang mga detalye mula sa Instagram ni Makiko na kanyang tinipon kasama ang ilang kaibigan at inilagay sa isang file. Ipinakita ni Claire ang isang karbigan at ipinaliwanag na ito ay natatanging gawa ng isang artist 13 taon na ang nakalilipas, kaya tiyak na pag-aari iyon ng ina ni Shizuka. Nabuhay muli sa alaala ni Shizuka ang CCTV footage mula 13 taon na ang nakalipas, isang tao na suot ang parehong karbigan ang nakitang lumalabas ng bahay. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng tao, kapansin-pansin ang karbigan. Noon, inisip ni Osamu na si Satsuki ang taong iyon at siya raw ang nagsimula ng sunog. Buong loob ni Shizuka na hanapin ang karbigan sa aparador upang maipakita ang katotohanan sa lahat. Kinabukasan, habang abala si Shizuka sa kanyang trabaho, inalok siya ni Makiko na dadalhan ng inumin. Sinabi ni Shizuka na siya na ang bahala, ngunit nagpumilit si Makiko at nagdala ng 2 baso ng malamig na kape. Nagtaka si Shizuka sa pagpupumilit ni Makiko at sa tila kakaibang kilos nito. Habang umiinom sila, biglang nakatuon ang tingin ni Makiko sa isang butons at tinanong kung saan ito nanggaling. Napansin ni Shizuka na may nawawalang buton sa kanyang uniforme. Noon niya naisip na si Kichi ang kumuha nito nang hawakan siya kahapon. Dahil dito, inamin ni Shizuka na pumunta siya sa ikalawang palapag at alam niya ang tungkol kay Kichi. Nangako siyang hindi na magsasabi pa ng anuman at buong puso siyang humingi ng tawad. Ngunit lalo nang nagduda si Makiko at labis itong nagalit sa natuklasan, hindi lamang pala nakapasok si Shizuka sa gallery, kundi natuklasan pa nito ang tungkol kay Kichi. Mariing sinabi ni Makiko na hindi na siya maaaring manatili roon. Iniabot niya ang sahod ni Shizuka at pinaalis ito agad. Lubhang nabigo si Shizuka, iniisip na nabaliwala ang lahat ng kanyang pagsisikap at hindi pa rin niya nalalantad ang katotohanan. Pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Yuzu ang lahat ng nangyari. Nag-alala si Yuzu, ngunit pinanatag siya ni Shizuka na angakong makakahanap siya ng paraan upang malutas ang lahat. Sa kabila ng pagkabigo, nanatiling matatag si Shizuka sa kanyang hangaring mabunyag ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, muling naging magulo ang bahay ni Makiko. Dahil may nakatakdang mahalagang panayam, napilitan siyang siya mismo ang maglinis. Dumating si Shinji at agad na tumulong sa kanyang ina sa paglilinis. Pinayuhan siya ni Makiko na ituon lamang ang pansin sa kanyang pag-aaral, sapagkat kailangan niyang paulit-ulit na balikan ang kanyang mga aralin upang mas matandaan ang mga ito. Samantala, nais ni Yuzu na gumawa ng isang bagay para sa kanilang ina, kaya't nakipagkaibigan siya kay Shinji. Nang makita si Yuzu, agad na nakilala siya ni Shinji bilang isang kaibigang kababata. Habang nagkakape sila, ibinunyag ni Shinji na itinatago ng kanyang ina ang lahat ng basura sa isang imbakan at napakakontrolado nito sa lahat ng bagay. Samantala, pinipilit naman ng manager ni Makiko na mas ibahagi nito ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa unay tumanggi si Makiko dahil magulo ang kanyang tahanan, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Kinagabihan, nakasuot ng guwantes at itim na coat upang hindi makilala, nagtungo si Makiko sa imbakan upang ayusin ang mga basura. Biglang dumating ang isang babae at inakusahan siya na puro basura lamang ang iniimbak doon, dahilan ng masangsang na amoy na kumakalat. Pinilit ni Makiko na itanggi ang akusasyon, ngunit nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Sa oras na yon, dumating si Shizuka at nakisali, nagpapaliwanag na nagtatrabaho siya sa isang kalapit na hotel at ang masamang amoy ay dulot lamang ng basurang hindi pa nakokolekta ng van sa loob ng ilang araw. Umalis ang babae matapos marinig ang paliwanag. Nagpasalamat si Makiko kay Shizuka at tinanong kung paano ito napunta roon. Ipinaliwanag ni Shizuka na tumatanggap siya ng iba't ibang trabaho upang matustusan ang kanilang sariling pangangailangan. Pagkatapos, muling nakiusap si Shizuka na muling kunin siya bilang kasambahay, ngunit tumanggi si Makiko sa una. Dahil dito, nagbanta si Shizuka na isisiwalat na nahihirapan si Makiko na pamahalaan ang sariling tahanan at kumuha ng kasambahay, bagay na ikinagalit ni Makiko. Agad namang humingi ng tawad si Shizuka, sinabing kailangan niya ng husto ang trabaho at ginawa lamang niya ang banta upang muling matanggap. Matapos mag-isip, napilitan si Makiko na muling tanggapin siya. Kinabukasan, matapos tapusin ang kanyang mga karaniwang gawain, binilinan siya ni Makiko na iwasang makipag-ugnayan kay Kichi kung sakaling ito'y dumating dahil mahuhuli siya ng uwi. Pagkaalis ni Makiko, dumiretso si Shizuka sa aparador upang hanapin ang karbigan. Habang naghahalongkat siya, biglang dumating si Kichi. Nakita siya nito sa loob ng aparador at itinulak siya, dahilan upang masaktan ang kanyang kamay. Nakonsensya si Kichi at nagtanong kung paano siya makakatulong. Sa kabila ng kirot, nagawang sabihin ni Shizuka na maaari na lamang siyang maghugas ng ilang pinggan dahil hindi niya magagawa ang lahat ng gawain habang may sugat. Habang abala si Kichi sa paghuhugas, bumalik si Shizuka sa aparador at sa wakas ay natagpuan ang karbigan. Kinuhanan niya ito ng maraming litrato, dama ang magkahalong ginhawa at determinasyon. Pagkatapos, nagtungo siya kay Claire at ipinakita ang mga larawan. Tinanong siya ni Claire kung paano nila makukuha ang CCTV footage na kailangan para sa paghahambing. Ipinaliwanag ni Shizuka na itinapon ni Osamu ang memory card sa basura, ngunit kinuha niya ito at inilagay kasama ng mga medical record ni Yuzu, inakalang darating ang panahong kakailanganin nila yon. Ngayon, determinado si Shizuka na makapasok sa silid ng medical records ng ospital upang makuha ang footage. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa rooftop, napansin niya ang isang tao na gumagamit ng card upang makapasok sa likurang pinto ng ospital. Naisip niyang gamitin din ang ganoong paraan para makapasok. Sa mga sandaling iyon, nilapitan siya ni Kichi at nag-alok ng tulong na agad namang tinanggap ni Shizuka.
Sinamantala niya ang pagkakataon at nagsimulang maghanap ng entry card ng ospital. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya ito makita. Napansin ni Kichi ang kanyang kahina-hinalang kilos at hinarap siya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan ni Shizuka na ilihis ang atensyon nito, ngunit iginiit ni Kichi na malaman ang totoo. Ibinunyag niyang nakilala niya si Shizuka bilang si Anzu Midorai at matagal na niya itong pinaghihinalaan dahil sa kaalaman nito tungkol sa mga bituin at sa paligsahan ng soccer. Ipinaliwanag naman ni Shizuka na may amnesia ang kanyang ina at sinusubukan niyang mabawi ang ilang gamit na ninakaw ni Makiko sa pag-asang makatulong ang mga iyon upang muling maalala ng kanyang ina ang nakaraan. Hindi naniwala si Kichi at ipinakita ang isang video kung saan makikitang kinukuhanan ni Shizuka ng litrato ang kardigan sa aparador ni Makiko. Inamin ni Kichi na palihim siyang naglagay ng kamera doon matapos niyang mahuli si Shizuka sa aparador ilang araw na ang nakalilipas. Binalaan niya itong maaari siyang kasuhan ng pamimeke ng pagkatao at pagnanakaw na maaaring humantong sa pagkakakulong. Ipinilit ni Kichi na sumunod si Shizuka sa lahat ng kanyang ipag-uutos, kung hindi ay ipapadala niya ang video sa kanyang ina. Natakot si Shizuka at handa nang sumagot nang biglang dumating si Makiko. Agad siyang umalis, balisa at desperado. Pag-uwi, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Nang tanungin siya ni Yuzu kung ano ang nangyayari, sinabi ni Shizuka na manahimik lamang siya. Kung sakaling may maghanap sa kanya, dapat sabihin ni Yuzu na hindi na siya nakatira roon at isang taon na silang hindi nagkikita. Nag-alala si Yuzu at napagpasyahang kumilos para sa kanyang ina. Muli siyang nakipag-usap kay Shinji at nagplano na makipagkita sa kanyang ama. Kinabukasan, biglang tinawagan si Shizuka ni Makiko at pinapupunta ng madalian, dahilan upang siya ikabahan. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang nais lamang siyang turuan ni Makiko kung paano magluto. Ipinaliwanag ni Makiko na sumisikat ang kanyang mga social media account dahil sa kanyang pagluluto at may posibilidad pa ng maliit na alok para sa isang segment sa isang palabas. Pagkaalis ni Makiko, tinawag ni Kichi si Shizuka papunta sa kanyang kwarto at iginiit na pumasok ito na may bantang ipapakita sa pulis ang video kung tatanggi siya. Nanginginig sa takot, nagtago si Shizuka ng patalim sa kanyang bulsa at pumasok. Doon, inabutan siya ni Kichi ng ilang libro at laptop at ipinaliwanag na kailangan niyang mag-edit ng mga nilalaman para sa kanyang website na nagpapakalat ng chismis tungkol sa mga kilalang tao. Bagamat nag-aatubili si Shizuka dahil mali ang pagpapakalat ng ganoong balita, pinilit siyang sumunod ni Kichi. Kinabukasan, bumalik siya dala ang maayos na na-edit na mga artikulo. Pinuri siya ni Kichi sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi ni Shizuka na ginamit niya ang dating estilo ng mga artikulo sa website at ipinaabot ang kanyang pagtutol na mas mabuting ipasara na lamang ang site. Naggalit si Kichi na minsang may mabuting puso at pinatigil siya. Inakusahan niya si Shizuka ng pagiging mapanghusga at masyadong matalino para sa sarili niyang ikabubuti. Nanginig sa takot si Shizuka ngunit nailigtas siya nang dumating si Shinji sa bahay. Itinulak niya si Kichi at agad na nakatakas. Wasak ang kanyang damdamin, naupo siya sa kalsada, nagsisisi sa lahat ng nangyari. Natagpuan siya ni Yuzu at agad na dinala sa ospital. Doon nila nadiskubre na muling nabawi ng kanilang ina ang alaala tungkol sa kanyang mga anak na babae. Laking tuwa ni Shizuka at Yuzu, ngunit determinado pa rin silang tuklasin kung sino ang tunay na nagsimula ng sunog. Ipinagtapat ni Yuzu kay Shizuka na makikipagkita siya kay Shinji, na ipakikilala siya sa kanilang ama na si Osamu. Sa paraang ito, makakapasok siya sa medical records at makukuha ang SD card. Tinuruan siya ni Shizuka ng tamang daraanan sa ospital patungo sa silid ng mga medical records. Kinabukasan, isinama ni Shinji si Yuzu upang makilala si Osamu. Tiniyak niya kay Yuzu na walang ibang nakakaalam ng pulong na iyon, kahit si Makiko, maliban kay head nurse Ishihara na siyang nag-aayos ng schedule ni Osamu. Nakilala ni Yuzu ang kanyang ama at, sa kunwaring pagpunta sa banyo, palihim na pumasok sa medical room. Natagpuan niya ang SD card at kinuha ito, hindi na mamalayan na pinapanood siya ni Ishihara. Kinagabihan, dumating si Yuzu sa lugar ni Shizuka at Claire at ipinaliwanag kung paano niya nakuha ang SD card. Nang suriin nila ito, nakita nila ang footage ng kardigan, ang parehong kardigan na pagmamay-ari ni Makiko. Labis silang natuwa sapagkat maaari itong magsilbing ebidensya na si Makiko ang tunay na nagsimula ng sunog. Samantala, pauwi na si Makiko nang ipaalam ng kanyang manager na kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanyang pamilya sa isang website. Sa unay binalewala ito ni Makiko, ngunit nang mabasa niya ang mga detalye na tanging ang kanyang pamilya lamang ang nakakaalam, nagsimula siyang maghinala kay Kichi. Pagdating sa bahay, iniutos niyang ipatigil ang trabaho ni Kichi sa website at ipinaalis ang computer mula sa kanyang silid. Kinabukasan, pagdating ni Shizuka sa trabaho, nadatnan niyang magulo ang silid ni Kichi. Galit na galit itong sinisisi ang kanyang ina, tinatawag ang sarili na isang bigo, at sinasabing wala siyang nagawa sa kanyang buhay. Hiniling ni Kichi kay Shizuka na makipaglaro sa kanya, iginiit na pag-aari niya ito, ngunit natakot si Shizuka at tumangging sumunod. Nagkubli siya sa storage room na may dalang bakal na tubo bilang panlaban. Natagpuan siya ni Kichi at nagsimulang magsalita tungkol kay Satsuki, ibinunyag na ito mismo ang nagsunog ng kanilang bahay. Sa matinding galit, inatake siya ni Shizuka. Tinanong siya ni Kichi kung bakit, at sa gitna ng luha, ipinagtapat niyang alam niyang hindi aksidente ang sunog. Tiyak siya na si Makiko Midorai ang nagsimula ng apoy at siyang tunay na arsonista. Ipinaliwanag niya na bagamat 13 taon na niyang pinaghihinalaan ito, ang pananatili niya sa bahay ng mga Midorai ang nagbigay sa kanya ng tiyak na ebidensya.
Sa narinig, bumulusok si Kichi sa alaala mula 13 taon na ang nakaraan. Naalala niyang nakipagtalo siya sa kanyang ina, mariing ipinipilit na hindi si Satsuki ang nagsimula ng sunog. Ngunit pinatahimik siya ng kanyang ina at agad na binago ang usapan, dahilan upang madama ni Kichi na matagal na niyang kinatatakutang totoo na ang kanyang sariling ina ang siyang tunay na nagsimula ng sunog. Lubos siyang nayanig sa alaala, ngunit harap-harapan na ngayon sa sinabi ni Shizuka, matigas niyang itinanggi ang akusasyon. Iginiit niyang halos nakalimutan na niya ang nakaraan at hindi siya handang sariwain yon. Ngunit matatag ang tugon ni Shizuka, inalala niya ang sandali 13 taon na ang nakalilipas, kung saan naghilamos ng ngiti ang kanyang ina habang nakikiusap ang sariling ina nito ng awa. Isang malinaw na larawan na si Makiko nga ang tunay na arsonista, hindi lamang nagsimula ng apoy kundi nagkanulo pa sa kanila. Galit at naguguluhan, hinarap ni Kichi si Shizuka at tinanong kung kaya ba talaga nitong harapin ang lahat ng katotohanang kaakibat ng kanilang laban. Sa kabila ng kanyang matinding galit, sa huli ay pumayag din siyang tumulong, handang harapin ang nakaraan at suportahan ang kanilang layunin. Kinabukasan, matapos ang trabaho, nilapitan ni Kichi si Shizuka at inanyayahan itong lumabas kung nais nitong malaman ang buong katotohanan. Pumayag si Shizuka, ngunit pagkalabas pa lamang nila ay agad na nabulag si Kichi ng matinding sikat ng araw. Dahil matagal na siyang nakakulong sa loob ng bahay, hindi niya matanggap ang liwanag at nahihirapan siyang makisalamuha sa iba. Umiwas siya, piniling umatras at hindi na ituloy ang paglabas. Kinabukasan, pinuntahan ni Shizuka ang silid ni Kichi at nadatnan itong abala sa paglalaro ng video game. Ipinilit ni Shizuka na lumabas sila, ngunit tumanggi si Kichi. Pinagalitan siya ni Shizuka, pinipilit siyang linisin ang silid at hayaang pumasok ang sikat ng araw sa pamamagitan ng pagbukas ng kurtina. Tumanggi si Kichi at nagbanta na isisiwalat ang video niya, ngunit nanatiling matatag si Shizuka. Sa huli, pumayag din si Kichi at sabay silang naglinis ng kwarto. Habang naglilinis, hindi lamang nagtrabaho si Shizuka kundi pinaalalahanan din si Kichi na seryosohin ang kanyang ginagawa. Habang nagaganap ito, lihim na pinagmamasdan sila ni Shinji mula sa malayo at natuwa siyang makita ang pagbabago sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng paglilinis, bago pa man umalis si Shizuka, pinigilan siya ni Shinji upang magpasalamat sa oras at pagtulong na ibinigay niya kay Kichi. Pag-uwi ni Shizuka, ipinakita sa kanya ni Yuzu ang isang blog na natuklasan nila ni Claire. Pinaniniwalaan nilang pagmamay-ari ito ni Makiko sapagkat puno ito ng mga post tungkol sa mga gamit ng kanilang ina. Sinikap nilang makahanap ng mahahalagang impormasyon mula sa blog na yon. Kinabukasan, habang kumakain ng hapunan kasama ang ina, bumalik sa alaala ni Shinji ang mga panahon noong bata pa sila, kung saan si Anzu ang madalas na nagpapagawa sa kanya ng mga bagay. Lalong tumindi ang hinala niya kay Shizuka. Determinado, sinundan niya ito pauwi. Habang kumukuha ng mga sulat si Shizuka mula sa mailbox na nakapangalan sa kanya, nahuli siya ni Shinji na minamanmanan. Nakita niya ang pangalan sa mailbox at saka may isang matandang babae na nagkunwaring ina ni Shizuka ang tumawag sa kanya papasok. Napatunayan ni Shinji ang tunay na pagkakakilanlan ni Shizuka at, nahihiya, humingi siya ng paumanhin bago umalis. Kalaunan, nabunyag na narinig ni Kichi ang plano ni Shinji na sundan si Shizuka habang ito'y kausap ang kanilang ina. Kaya't agad niyang minensahen si Shizuka upang balaan. Dahil dito, nakahanda na si Shizuka at pinaalerto si Claire na siyang gumanap na matandang babae. Pag-uwi ni Shinji, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina, pinapakalma itong wala na siyang dapat ipag-alala tungkol sa pagkatao ni Shizuka. Kinabukasan, habang magkasama sina Shizuka at Kichi sa labas, bigla silang nakatagpo ng isang dating kaibigan ni Kichi noong kabataan. Tinangka nitong makipag-usap, ngunit sadyang iniwas at hindi pinansin ni Kichi. Sa huli, diretsahan niyang sinabi rito na hindi na niya ito kinikilala bilang kaibigan. Naalala niyang noong panahon na binubuli siya at ninanakawan ng pera sa paaralan, wala man lang itong ginawa upang siya ay ipagtanggol. Nahihiya, inamin ng kaibigan na binayaran siya ng malaking halaga ng ina ni Kichi upang tuluyan ng iwan at putulin ang pakikipagkaibigan dahil naniniwala itong hindi siya karapat-dapat na makisama. Nagpahayag ito ng matinding pagsisisi at humingi ng tawad bago tuluyang umalis. Umupo si Kichi sa isang parke kasama si Shizuka at ikinuwento ang masakit na karanasan kung paano kinuwestiyon ang kanyang pagpasok sa medical college. Pinaghinalaan ng kanyang mga kaklase na nakapasok lang siya dahil sa donasyong ibinigay ng kanyang ina. Nang harapin niya ang kanyang ina tungkol dito, inamin nitong nagbigay nga siya ng pera para masiguro ang pagpasok niya. Lubos itong ikinahiya ni Kichi, dahilan upang ikulong niya ang sarili sa kwarto at tuluyang iwasan ang kolehiyo. Ipinakita ni Shizuka ang kumpas na ibinigay sa kanya ni Kichi noong bata pa sila. Sinabi niya rito na gagabayan siya ng mga bituin at wala siyang dapat ikatakot. Samantala, tinawag ni Yuzu ang kanilang ama na si Osamu sa isang cafeteria at sinimulang pag-usapan si Satsuki. Ipinakita niya rito ang CCTV footage at itinuro ang kardigan na makikita sa video na kapareho ng kasalukuyang nasa wardrobe ni Makiko. Nabigla si Osamu sa ebidensyang ito. Matapos makita ang katibayan, pumayag si Osamu na kung mapapatunayang iyon nga ang parehong kardigan na nasa wardrobe ni Makiko, palalayasin niya ito sa kanilang bahay. Pinakiusapan niya si Yuzu na magkita silang muli kinabukasan. Dinala naman ni Kichi si Shizuka sa isang lumang bahay, ang dati nilang tirahan bago ang ikalawang kasal ng kanyang ina. Ikinuwento niya na may laptop siyang itinago roon na maaaring maglaman ng mahahalagang impormasyon. Binuksan niya ang laptop at natuklasan ang isang blog na nakapangalan kay Alisa-san at ibinigay ito kay Shizuka. Naalala ni Shizuka na ang una nilang natagpuan ay nasa pangalang Mai.
Ipinaliwanag ni Kichi na sumulat ang kanyang ina ng blog 13 taon na ang nakararaan, at pagkatapos ng sunog ay itinago niya ang laptop, umaasang makatutulong ito upang makahanap ng mga bakas. Ngunit mula noon, hindi na niya ito muling binuksan. Kinabukasan, nakipagkita muli si Osamu kay Yuzu, ngunit kasama na niya si Makiko. Sa cafeteria, sinabi ni Osamu na hindi niya natagpuan ang kardigan at pinaghinalaan niyang nagkamali si Yuzu. Labis itong ikinalungkot ni Yuzu. Agad namang inakusahan ni Makiko si Yuzu na sinasadyang sirain ang kanilang pamilya dahil sa selos sa kanilang marangyang pamumuhay. Ipinahiwatig pa niyang maaaring si Anzu ang nasa likod ng lahat ng nangyayari. Nang tanungin si Yuzu tungkol kay Anzu, una siyang nanahimik, ngunit sa huli ay inamin niyang isang taon na niyang hindi nakikita ang kanyang kapatid. Baha ng emosyon ang naramdaman ni Yuzu at dali-daling umalis. Sinabi naman ni Makiko kay Osamu na sina Yuzu at ang kanyang kapatid ay naiinggit lamang at pilit na winawasak ang kanilang pamilya. Dinala ni Shizuka ang laptop kay Claire upang masuri. Agad itong naghanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa blog. Sa kanyang pag-uwi, nasalubong niya si Yuzu na humahagulgol. Ikinuwento ni Yuzu na sumuko na siya at ibinunyag ang lahat, sabay patuloy sa pag-iyak. Inakap siya ni Shizuka at pinayuhan na manatiling matatag at sinabi nitong umuwi muna siya. Samantala, bumalik si Makiko sa storage house, kinuha mula sa likurang upuan ng kotse ang parehong kardigan at sinunog ito habang nakangisi ng may kasamaan. Sa kanilang bahay, inamin ni Makiko kay Shinji na alam niya mula pa noon ang tungkol sa mga pagkikita nito kay Yuzu. Ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nakipagkaibigan dito ay upang pabulaanan ang mga paratang ni Yuzu laban sa kanya. Labis na nasaktan at nalungkot si Shinji sa kanyang nalaman. Sa kabila ng kanyang damdamin, pinayuhan siya ni Makiko na mag-focus na lamang sa pag-aaral at kalimutan si Yuzu. Samantala, bumisita si Shizuka kay Osamu at sinalubong siya bilang isang tagapag-alaga ng bahay. Napansin niya ang kalat sa opisina nito at binanggit kung paanong ang masamang gawi ay hindi madaling mabago, isang pahiwatig na nagpakilala kay Osamu na siya pala ay si Anzu. Pagkatapos, hinarap niya ito gamit ang larawan ng kardigan na kinuha niya mula sa bahay. Ipinaliwanag niyang nagtrabaho siya bilang kasambahay upang matuklasan ang tunay na nagsimula ng sunog. Nabahala si Osamu at tinangka nitong tawagan si Makiko, ngunit kinuha ni Shizuka ang telepono at iginiit na sabihin niya ang totoo. Sa ayaw man niya o sa gusto, umamin si Osamu na hindi niya kailanman inakusahan si Satsuki bilang nagsimula ng sunog. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan, na matapos mamatay ang kanyang ama, napilitan siyang akuin ang mabigat na responsibilidad at magsikap ng husto upang makuha ang tiwala ng lahat. Dahil dito, wala siyang halos oras para kay Satsuki, na madalas magreklamo tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Makiko, na matalik na kaibigan noon ni Satsuki, ang nagulat ng mga problemang iyon kay Osamu. Biglang pumasok si Ishihara sa silid at inamin na matagal na niyang minamanmanan si Osamu para kay Makiko. Isiniwalat niya na may mga nakatagong bug sa lahat ng mga Amerikana ni Osamu at siya mismo ang nagbigay alam kay Makiko tungkol sa kardigan. Dagdag pa niya, noong isa pa lamang siyang nurse, malaki ang naitulong sa kanya ni Satsuki, kabilang na ang araw ng sunog kung kailan siya mismo ang tinawagan nito upang humingi ng tulong. Dahil dito, mariin niyang pinaniniwalaan na imposibleng si Satsuki ang nagsimula ng sunog. Nabigla si Osamu sa revelasyon at sinabi ni Shizuka na hayaan na lamang itong lumantad ang katotohanan. Tiniyak niya rito na siya ang maglalantad ng lahat. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Shizuka bilang manager ni Makiko, inaasikaso ang mga appointment at iba pang gawain nito. Sa isang hapunan ng pamilya, dumating si Makiko ng mahigit kalahating oras na huli, dahilan upang ipahayag ng ina at mga kapatid ni Osamu ang kanilang pagkainis. Bastos ang naging tugon ni Makiko, at nang tanungin tungkol sa pagbabahagi niya ng kanilang pamilya sa social media, nagalit siya at iginiit na siya ang nasa likod ng lahat ng tagumpay ni Osamu. Ipinagyabang pa niya na malapit nang matapos ang proyekto ng pagpapalawak ng ospital, at iyon ay dahil lamang sa kanya. Samantala, habang sinusuri ang blog ni Makiko, natuklasan ni Claire at Yuzu na nagkaroon ito ng fan meetup sa mismong araw ng sunog. Napagtanto nilang kung matutukoy nila kung sino-sino ang dumalo, maaari itong magbigay ng mahalagang impormasyon. Ibinahagi ito ni Yuzu kay Shizuka, na nagsabi namang kasalukuyan siyang nakikipag-ugnayan sa isang miyembro na nagngangalang Mashimo. Kinagabihan, umuwi si Shinji na labis na depres at inamin sa kanyang ina na gagawin na lamang niya ang sa tingin niya ay tama, at nais niyang makalaya sa kontrol nito. Bilang tugon, palihim na naglagay si Makiko ng bug sa Amerikana ni Shinji. Kinabukasan, nakipagkita si Yuzu kay Mashimo na nagkumpirma na nagkaroon nga ng fan meetup noong araw ng sunog. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na mahigpit na ipinagbawal ang pagkuha ng litrato o pagtatanong ng personal na impormasyon, kaya't kakaunti lamang ang maaari niyang maibigay. Nalaman ni Yuzu na ang admin ng fan club, si Mujina-san, na nag-organisa ng meetup, ay maaaring may mas detalyadong impormasyon. Tinawagan niya si Claire upang ibahagi ito, at nagpasya silang imbestigahan si Mujina, umaasang baka may mga litrato ito o makumpirma kung suot nga ba ni Makiko ang kardigan noong araw na yon. Kinabukasan, pauwi si Shinji mula sa panonood ng sine, kasama ang kaibigan niyang si Nanami, na palihim na may balak na mas mapalapit sa kanya. Ngunit pagkakita niya kay Yuzu, agad niyang hindi pinansin si Nanami at nilapitan si Yuzu. Kita sa mukha ni Shinji ang pagkabahala habang nagtatanong kung bakit hindi sinasagot ni Yuzu ang kanyang mga tawag o mensahe. Hindi na niya napigilan ang emosyon, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, halos masira sa harap ni Yuzu.
Hindi nila alam, pinapanood sila ni Makiko sa pamamagitan ng bulb na nilagay niya sa Amerikana ni Shinji. Maingat na sinusubaybayan ang bawat galaw at pinapakinggan ang kanilang usapan. Samantala, tinawagan ni Claire si Shizuka upang ibalita na natapos na niyang suriin ang blog ni Alisa-san at may natuklasan siyang mga kakaibang bagay. Lumalabas na marami palang isinulat na masasamang bagay si Makiko laban kay Satsuki. Ikinuwento rin ni Claire kay Shizuka ang tungkol kay Mujina at nakailangan na nila itong hanapin upang makumpirma kung suot nga ni Makiko ang kardigan noong araw ng sunog. Samantala, dinala ni Yuzu si Shinji sa kanyang ina, ngunit nanatili si Shinji sa labas ng kwarto. Ipinaliwanag ni Yuzu na dahil lumalala ang kalagayan ng kanyang ina, inilipat ito sa isang hiwalay na silid para sa mas masusing pag-aalaga. Nang makita ni Shinji ang kalagayan ng ina ni Yuzu, labis siyang nayanig at nakaramdam ng matinding pagkakasala. Sa kanilang pag-uwi, nagbukas ng damdamin si Shinji at inamin na noong bata pa siya, malapit siya sa ina ni Yuzu. Madalas pa nga siyang lumiban sa klase para lang dalawin ito at pinapakain siya nito ng masasarap na cookies habang nagbibigay ng lakas ng loob tuwing nahihirapan siya. Sa lungkot, sinabi ni Yuzu na sana'y matulungan pa rin siya ng kanyang ina sa parehong paraan, ngunit dahil sa kalagayan nito, imposible na yon. Hindi na nakapigil ng emosyon si Yuzu, napaiyak siya at niyakap si Shinji. Ngunit habang yakap ito, napansin niya ang bulb na nakatago sa Amerikana ni Shinji. Nabigla siya, agad siyang kumalas at ang lungkot niya ay napalitan ng matinding galit. Minura niya si Shinji at isinumpa ang pamilya nito sa lahat ng kaguluhan at sakit na kanilang idinulot. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ni Shinji at umalis, iniiwan itong tuliro at wasak. Lito at walang magawa, umuwi si Shinji. Pagdating niya sa bahay, agad na hiningi ni Makiko ang kanyang Amerikana, kunwari ipapadala ito sa dry cleaning. Pag-alis ni Shinji, tahimik na tinanggal ni Makiko ang bulb mula sa Amerikana nang hindi nito namamalayan. Patuloy pa ring malungkot si Shinji, kaya nagpadala siya ng mensahe ng paghingi ng tawad kay Nanami dahil sa pagpapabaya at iminungkahing muli silang magkita. Makalipas ang ilang araw, nang hindi pumasok si Shinji sa kolehiyo dahil sa pagkakasakit, nagpasya si Nanami na dalawin ito sa kanilang bahay. Naghanda pa siya ng pagkain upang ipakita ang kanyang malasakit. Ngunit habang naroon siya, dumating si Makiko. Sa malamig ngunit mariing tinig, sinabi niya kay Shinji na magpahinga at pinabalik ito sa kwarto. Pagkaalis niya, humarap si Makiko kay Nanami at malamig na sinabi na kilalang kilala na niya ang uri nito. Inakusahan ni Makiko si Nanami na sinusubukang manipulahin si Shinji at binalaan siyang umalis. Si Nanami, na kanina pa nagtitiis ng tahimik, ay tuluyang pumutok. Matapang niyang sinabi kay Makiko na wala silang pinagkaiba. Ginawa rin ni Makiko ang eksaktong bagay na yon kay Osamu, minanipula niya ito para makuha ang gusto niya. Pagkatapos bigkasin ang matalim na linyang iyon, nag-walkout si Nanami, iniwang sandaling napipi si Makiko. Sa sobrang galit matapos ang kanyang kahihiyan, padalos-dalos na inilabas ni Nanami ang audio recording ng kanilang pag-uusap, kung saan inaamin mismo ni Makiko na minanipula niya si Osamu para mahulog ang loob nito sa kanya. Kumalat ang tweet na parang apoy, agad na nakatawag pansin sa media na nagsimulang mang-usisa at bumatikos kay Makiko. Dahil sa biglaang atake ng hindi kanais-nais na atensyon, naipit at nagingit-ngit si Makiko. Ipinag-utos niya kay Shizuka, bilang kanyang manager, na ayusin agad ang sitwasyon bago pa ito lumala. Kinabukasan, nakipagkita si Shizuka kay Nanami at inalok ito ng pera kapalit ng pagbura ng tweet. Ngunit mariing tumanggi si Nanami, ipinaglalaban ang kanyang paninindigan. Dahil bigo ang unang alok, inilabas ni Shizuka ang ilang sensitibong litrato mula sa mga nakaraang relasyon ni Nanami at tinakot siyang ilalantad ang mga iyon kung hindi niya buburahin ang tweet. Walang kawala at galit na galit, napilitang pumayag si Nanami sa alok ni Shizuka at tinanggal ang post nang bumalik si Shizuka kay Makiko at iniulat na kontrolado na ang sitwasyon, tuwang-tuwa si Makiko. Binigyan pa niya si Shizuka ng dagdag na tip, masayang-masaya na naprotektahan ang kanyang imahe. Ngunit kinagabihan, nakatanggap si Makiko ng direktang mensahe sa Instagram mula sa isang pahina na naglalantad ng mga kahihiyang detalye ng kanyang nakaraan. Tinawag siyang Miss M sa halip na buong pangalan niya, na noong una ay nakapagpagaan ng loob ni Makiko, iniisip na kulang sa impluwensya ang pahina para maging banta. Subalit habang lumilipas ang oras, mabilis na sumikat ang pahina, at dumami ang mga taong nagkokomento at humihiling na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Miss M. Lalong tumaas ang kaba ni Makiko nang maisip niyang maaari itong mauwi sa mas malaking sakuna. Sa tindi ng galit at paniniwalang si Yuzu ang nasa likod ng lahat, sa pilitang dinala niya ito sa bahay, kung saan naroon na ang lahat. Si Yuzu, bagaman balisa, ay determinadong ipakita sa lahat ang blog mula sa kanyang telepono, umaasang mabubunyag nito si Makiko. Ngunit laking gulat niya nang makita na nabura na ang blog. Pinanood siya ni Makiko na may mapangutyang ngiti. Nataranta si Yuzu, hindi makapaniwala kung paano biglang nawala ang blog. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Shizuka at kalmadong sinabi kay Makiko na naayos na ang lahat. Nabigla si Makiko at inutusan siyang tumigil, ngunit nagpatuloy si Shizuka. Ibinunyag niya na siya mismo ang nagpatanggal ng blog at siya rin ang nagbayad kay Nanami para alisin ang audio recording, gaya ng ipinag-utos ni Makiko. Nagulat si Makiko at mariing tinanong kung bakit isinasabi niya ito sa harap ng lahat. Doon na ibinunyag ni Shizuka ang katotohanan na hindi siya si Shizuka, kundi si Anzu-chan, na palihim na nagtrabaho sa bahay ni Makiko upang ilantad ang katotohanan. Nababalot ng katahimikan ang buong silid habang hinarap ni Anzu si Makiko. Ipinakita niya ang litrato na kuha ni Mujina noong araw ng sunog na nagpapatunay na suot ni Makiko ang parehong kardigan na nakita sa CCTV footage. Hindi matatanggi ang ebidensya.
Sa sobrang galit, sinampal ni Makiko si Anzu at tinangkang tumakas. Ngunit hinawakan siya ni Anzu at hinarap tungkol sa pagsisimula ng sunog. Wala nang takas, sa wakas inamin ni Makiko na siya ang nagsimula ng sunog. Nababalot ng nakabibinging katahimikan ang silid matapos mabunyag ang madilim niyang lihim. Si Anzu, puno ng pagkadismaya at pagnanais ng katarungan, ay nagsabi kay Makiko na wala siyang ibang hinihingi kundi isang bagay. Kailangan niyang puntahan si Satsuki at umamin na siya ang nagsimula ng sunog. Umaasa si Anzu na kahit papaano ay mapapalaya nito ang kanyang ina mula sa bigat ng pagkakasalang matagal ng pasan. Kinaumagahan, inanunsyo ni Makiko na magkakaroon siya ng press conference. Nang malaman ito nina Anzu at Yuzu, agad silang nagtungo roon, determinado na makita kung ano ang mangyayari. Tinawagan din ni Anzu si Osamu at ipinaalam ang tungkol sa press conference, kaya't umalis ito mula sa ospital upang sumama sa kanila. Sa press conference, ikinagulat ng lahat ng imbes na umamin, inilunsad ni Makiko ang bago niyang librong matagal na niyang pinagtrabahuhan. Pinagpistahan siya ng media ng mga tanong tungkol sa mga kumakalat na tweet, video, at tsismis ukol sa kanyang posibleng pagreretiro. Tinanong siya kung balak na ba niyang bumaba sa gitna ng lahat ng kontrobersya. Ngunit mariing tinanggihan ni Makiko ang mga usap-usapan, buong kumpiyansang idineklara na lahat iyon ay peke. Tiniyak niya na hindi siya aalis hanggat nandyan ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Kalaunan, hinarap siya ni Osamu at pinaalalahanan siya ni Makiko na hindi nito kakayaning magpatuloy nang wala siya at kalimutan na ang pagpapalawak ng ospital kung wala siya. Sa ayaw at sa gusto, sumang-ayon si Osamu at sinuportahan siya. Sa harap ng lahat, hayagang sinuportahan ni Osamu ang kanyang asawa, sinasabing mahusay nitong napapamahalaan ang lahat sa bahay kahit na maraming pagsubok. Nasa gilid lamang nina Anzu at Yuzu, galit na galit silang mag-ina sa kanilang ama. Sinabi ni Anzu kay Yuzu na muli na namang pinili ng kanilang ama si Makiko at na hindi na nila dapat pinagkatiwalaan ito. Kinagabihan, kumalat online ang mga litrato at video ng magulong bahay ni Makiko. Nagngingit-ngit ang mga tao nang matuklasang peke pala ang kanyang perpektong imahe at na may katulong pa siya sa bahay. Lalong nagalit ang kanyang mga tagahanga nang makita ang katotohanan sa likod ng kanyang maingat na pinapanatiling maskara. Nagtipon ang media at mga reporter sa labas ng bahay ni Makiko, hudyat ng pagtatapos ng kanyang pampublikong imahe. Tinanong niya si Head Nurse Ishihara kung siya ba ang nasa likod ng kaguluhan. Pagkatapos, nagtungo si Makiko sa ospital kung saan nakakonfine si Satsuki. Pagkikita nila, mainit siyang binati ni Satsuki at ipinakita ang mga bagay na nakatutulong sa pagbabalik ng kanyang alaala. Napanatag si Makiko na hindi pa rin naalala ni Satsuki ang tungkol sa sunog kaya nagpasya na siyang umalis. Ngunit pinakiusapan siya ni Satsuki na pumunta sa rooftop sa huling pagkakataon. Dahil sa pangungulit, pumayag si Makiko at umakyat. Sa rooftop, ipinaliwanag ni Satsuki na minsan ay ginagamit niya ang tablet ng kapitbahay para maglaro ng puzzle games. Isang araw, binuksan niya ang internet at natuklasan ang impormasyon tungkol kay Makiko, sa kanyang asawa, at sa sunog. Inamin ni Satsuki na malabo na ang alaala niya tungkol sa sunog, ngunit alam niyang may mali. Tinawagan siya ni Ishihara at ipinaliwanag ang lahat, kabilang na si Makiko ang may kagagawa ng sunog. Sinabi ni Satsuki na kontento na siya ngayon dahil alam niyang hindi niya nakalimutang patayin ang kalan. Lalong nahirapan ang pamilyang Mitari na makalabas ng bahay dahil sa dagsa ng media. Isinisi ni Osamu ang lahat ng gulo kay Makiko at sa mga anak nito, mariing sinasabi na sila ang may kasalanan at isinumpa ang araw na dinala niya ang mga ito sa kanilang bahay. Sa sandaling yon, may nag-post online ng litrato ni Kichi mula sa bintana. Upang maprotektahan si Kichi, iginiit ni Makiko na lumipat ito sa basement, kung saan hindi siya gaanong makikita at mas ligtas. Ngunit nagalit at nainis si Kichi, kaya sinimulan niyang sisihin ang kanyang ina. Nagpasya siyang umalis ng bahay at sinabi sa kanyang kapatid na dapat itong sumama agad. Pagkatapos noon, tumalon siya mula sa rooftop at tumakas sa likod na pinto. Nagpunta si Kichi sa isang kalapit na parke at kalaunan ay sinamahan siya ni Anzu na nakakita ng post tungkol sa isang taong tumalon mula sa rooftop ng bahay ng Mitari. Pinaghinalaan niyang si Kichi iyon at dinala siya sa kanyang bahay upang gamutin. Kinabukasan, tinawagan ni Osamu ang pulisya at humiling na arestuhin si Makiko. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at pag-iyak, dinala pa rin siya ng mga pulis sa presinto. Doon, tinanong siya tungkol sa isang grupo ng mga bata mula 13 taon na ang nakalipas na kilala sa pagnanakaw at pagsisimula ng sunog. Ipinakita nila ang isang litrato ni Kichi noong panahong iyon, kaya napilitang itanggi ni Makiko ang pagkakasangkot niya, bagamat inamin niyang siya mismo ang nagsimula ng sunog. Hindi kumbinsido ang mga pulis sa kanyang pagtanggi at nanatiling nakatutok kay Kichi bilang pangunahing suspect. Nanatili si Kichi sa bahay ni Anzu nang magdamag at kinaumagahan ay nagpahayag ng kagustuhang dalhin siya sa isang espesyal na lugar kung papayag ito. Sumang-ayon si Anzu at nang gabing iyon, dinala siya ni Kichi sa isang lugar kung saan puno ng mga bituin ang kalangitan. Tuwang-tuwa si Anzu dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming bituin sa buong buhay niya. Tinanong siya ni Kichi kung handa ba siyang iwan ang lahat at pumunta sa malayong lugar, ngunit nanahimik lamang si Anzu. Pagkaraan, ibinunyag ni Kichi na nagbibiro lang siya at iniabot ang isang kompas, sabay sabing iyon lang ang kaya niyang ibigay. Pinahalagahan ni Anzu ang regalong iyon at sabay silang bumalik sa bahay. Ngunit kinagabihan, nagising si Anzu at napansing wala na si Kichi. Naisip niyang tuluyan na itong umalis. Kinaumagahan, nakatanggap si Makiko ng tawag na nagsasabing sumuko na si Kichi at umamin sa sunog na nangyari 13 taon na ang nakalipas.
Iginiit ni Makiko na nababaliw na si Kichi dahil matagal na itong nakakulong sa isang silid at nawalan na ng pakiramdam sa realidad. Sinabi ng investigador ng pulisya kay Makiko na hindi tumatanggap si Kichi ng bisita, kaya't mas mabuting huwag na siyang mag-abala. Nang malaman ni Anzu at Yuzu na sumuko si Kichi, nabigla sila at pinaghinalaan nilang pinilit lang ito ni Makiko na umamin. Nagpasya silang harapin si Makiko upang malaman ang katotohanan tungkol sa sunog at kung sino talaga ang may kagagawan. Pagdating nila, nadatnan nila si Makiko na umiinom at naninigarilyo. Tinanong niya kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Anzu na naroon sila upang alamin ang katotohanan. Inamin ni Makiko na umamin siya tungkol sa sunog para lamang ipagtanggol at protektahan ang kanyang anak. Naalala naman ni Yuzu na noong araw ng sunog, nakita niya si Makiko sa aparador. Ipinaliwanag ni Makiko na dahil iyon sa pagbabalik niya ng mga ninakaw na gamit. Matapos ang fan meeting ng araw na yon, nagpalit siya ng damit at binalak ng isauli ang mga ninakaw. Nang makita siya ni Yuzu, nataranta si Makiko at dali-daling umuwi, ngunit napagtanto niyang nasa bag pa rin niya ang cardigan. Dahil sa revelasyong ito, napahagulgol si Makiko at nagpasya na dapat na siyang sumuko. Ngunit pagdating niya sa presinto, kumalat na ang balita tungkol sa sunog at umalis siyang naguguluhan. Pagbalik niya sa bahay ng Mitaray, napansin ni Makiko na unti-unting nawawala ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, kaya naniwala siyang pinatawad na siya ng Diyos. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Anzu na nakangiti at nagtaka kung bakit. Pag-uwi ni Makiko, naramdaman niyang nagtatanong-tanong na si Kichi tungkol sa kanya, kaya nagduda siyang baka ito ang tunay na nagsimula ng sunog. Nalungkot at naguluhan si Makiko, sinisisi ang sarili sa lahat ng nangyari. Pinakalma siya ni Anzu at iginiit na dapat sana ay tumawag siya agad ng pulis. Sa galit, minura ni Makiko si Anzu at sinubukang magsindi ng sigarilyo. Ngunit pumalya ang lighter, nalaglag ito sa mesa na may alkohol at agad nagliyab. Kumalat ng mabilis ang apoy, kahawig ng sunog 13 taon na ang nakalipas. Sinikap ni Anzu at Yuzu na pigilan ang apoy, ngunit sa gitna ng pagkataranta, nagmadaling mag-apula si Shinji. Dahil sa sobrang pag-aapura, nasugatan siya. Agad siyang tinulungan ni Anzu at Yuzu, habang si Shinji, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad, inamin na siya ang may kasalanan. Inamin niya na siya ang nagsimula ng sunog noong araw na yon. Nabigla ang lahat sa revelasyon. Ipinaliwanag ni Shinji na minsang umuwi siya ng maaga at napansin ang cardigan doon. Nagpasya siyang bumalik sa bahay ng Mitaray upang isauli ito at kumain din ng cookies. Pagdating niya, nadatnan niyang walang tao sa bahay at, dahil sa sobrang gutom, nagtungo siya sa kusina. Doon ay nakakita siya ng masarap na curry na maraming karne. Binuksan niya ang kalan para painitin ito. Habang pinapainit ang curry, aksidente niyang nasunog ang ilang tela. Mabilis na kumalat ang apoy sa carpet at pagkatapos ay sa buong kusina. Dahil sa takot, ibinalot niya ang cardigan sa sarili at tumakas sa likod na pinto. Iniisip na dahil binuksan niya ang pinto, magiging maayos ang lahat. Ngunit nang maglaon, napanood niya sa balita na nasunog ang buong bahay. Paulit-ulit na humingi ng tawad at umiyak si Shinji. Tinanong siya ni Anzu kung bakit hindi niya nilinaw ang lahat kay Satsuki. Ipinaliwanag ni Shinji na gusto naman niyang itama ang lahat, ngunit inako na ng kanyang ina ang lahat ng kasalanan. Nakahinga siya ng maluwag noon at nangakong magsisikap upang maituwid ang lahat. Ngunit nang makita niya si Satsuki sa ospital, napagtanto niyang hindi basta nawawala ang mga bagay at natakot siyang magsalita. Pagkatapos, bumisita si Shinji kay Satsuki sa ospital, humingi ng tawad at nakiusap ng kanyang kapatawaran. Sa huli, pinatawad siya ni Satsuki. Kinabukasan, habang pauwi si Makiko kasama si Kichi mula sa presinto, tinanong niya ito kung bakit inako ang kasalanan. Ipinaliwanag ni Kichi na nakita niya ang itim na medyas ni Shinji noong araw na yon at inakala niyang may kinalaman si Shinji sa sunog. Upang protektahan si Shinji, nagpasya siyang isuko ang sarili. Habang nag-uusap sila, dumating si Anzu at inaya si Kichi na sumama sa kanya. Sinubukan ni Makiko na kumbinsihin si Kichi na manatili at tinakot siyang hindi ito makakaraos nang wala siya. Ngunit ipinakita ni Anzu kay Kichi ang kumpas at ipinangakong gagabayan at tutulungan siya. Tiniyak niyang magiging masaya silang dalawa. Dahil dito, niyakap ni Kichi si Anzu at nagpasya silang manatili na magkasama. Binati ni Makiko si Anzu at umalis na may luha sa mga mata. Makalipas ang 3 buwan, nagsimula ng bagong channel si Makiko at nakipaghiwalay sa kanya si Osamu. Dahil si Shinji ay wala pang 14 na taong gulang noong panahon ng sunog, hindi siya pinanagot at hindi nakatanggap ng parusa. Humingi siya ng tawad kay Osamu at binigyan ng pahintulot na muling magtrabaho sa ospital. Nanatiling may komunikasyon si Yuzu sa kanya. Bumuti ang kalusugan ni Satsuki at namuhay siya ng mapayapa. Patuloy namang namuhay ng masaya at tahimik si Kichi at Anzu, tinatamasa ang kanilang payapang buhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Edectron. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.